Magandang gabi po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na yung update natin sa panibagong bagyo na ating minomonitor dahil lumabas na po yung bagyong Francisco at ngayon ay ang minomonitor natin ay ang bagyong Gardo. May international name po ito na Higos at mula po ang Higos sa fig tree po na salitang Chamorro po. Samantala, ang bagyo po nating si Gardo, so ito po yung ating dalawang bagyo ngayon. Yung isa ay kalalabas lang ng Philippine Area of Responsibility as of 7 p.m. Lumabas na po yung bagyong si Francisco na may international name na Mekhala. At ang huling lokasyon po nito ay 705 km northeast ng Itbayat sa Batanes. Taglay pa rin yung pinakamalakas na yung maabot ng 95 km per hour malapit sa gitna. Pagbugso naman na sa 115 kilometers per hour. So ito pong bagyong si Mekhala or tinawag po nating Francisco nung nasa loob ng PAR ay patungo na po sa may katimugang bahagi ng Japan. Samantala, yung bagyo pong si Gardo na may international name na Higos ay pumasok po ng Philippine Area of Responsibility kanina pong bandang alas 3 ng hapon. Ito pong namang si Francisco, lumabas naman niya ng Philippine Area of Responsibility bandang alas 7 ng gabi. So sa ngayon po, ang nasa loob na lamang ng Philippine Area of Responsibility ay ang bagyong Gardo. Mapapansin po natin itong dalawang bagyo ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At sa kasalukuyan, hanging habagat pa rin or southwest monsoon na nakakaapekto lalong-lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon at dito po sa ilang bahagi ng Kabisayaan. Magdadala pa rin ng maulap na kalangitan na may makalat-kalat na mga pag-ulan, pag-inat, pagkulog itong hanging habagat lalong-lalo na po sa malaking bahagi ng Luzon. Tingnan naman natin itong track ng bagyong si Gardo. So makikita po natin sa track ng bagyong Gardo. So pumasok nga siya ng Philippine Area of Responsibility bandang alas 3 ng hapon ngayong araw. At kikilos ito pahilaga at posible po by tomorrow, araw ng Biyernes, ay posibleng nasa labas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility at hindi na makakaapekto sa ating bansa. Ito ay patungo na sa may bahagi naman din ng Japan. At inaasahan din po natin na eventually, paglabas ng Philippine Area of Responsibility, ang bagyong Gardo ay hihina mula sa pagiging severe tropical storm ay magiging tropical storm na lamang. Samantala, narito naman po yung inisyu natin na weather advisory. Unahin po muna natin yung mga severe winds o malalakas na hangin. Bagamat wala nga pong direktang epekto yung dalawang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility or wala pong epekto sa anumang bahagi nating bansa, yung southwest monsoon o habagat ay magdadala pa rin ng mga pagbugso ng hangin, partikular na po sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na yung kanlurang bahagi o western section ng Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Panay Islands at Negros Occidental. Bukas, araw ng Biyernes, posible pa rin ang mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon na maring tumagal po hanggang Sabado. So kahit wala po tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal, ay posible pa rin yung mga pagbugso ng hangin na dala ng hanging habagat. At habagat rin po ang magpapaulan pa rin lalo na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Partikular na po yung mga lalawigan ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So mag-ingat po yung mga kababayan natin lalong-lalo na sa mga naninirahan dito sa mga lalawigan po nitong nasa may western section ng Luzon sapagkat magpapatuloy yung katamtaman hanggang sa kumisay malalakas nga ng mga pag-ulan sa bahaging ito ng Luzon. At maaaring magtagal itong mga malalakas sa mga pag-ulan o hanggang malalakas sa mga pag-ulan araw po ng Sabado. Bagamat inaasahan natin na medyo hina na yung habagat sa mga susunod na araw, lalo't nakalabas na po or palabas na rin yung isa pang bagyo, asahan pa rin natin yung mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Samantala, as of 10:45 po ng gabi, nag-issue po ang NCR Pag-asa Regional Services Division. So sakop po nito yung area ng NCR, ng Central Luzon at Calabarzon. So may issue po tayo na thunderstorm advisory. So nakararanas ngayon ng mga pag-ulan ang malaking bahagi or yung bahagi po dyan sa amin sa Bataan na maaring magtagal ng hanggang around 2 hours pa po. So hanggang mga around 1 a.m. pa yung mga pag-ulan na maaring maranasan, lalong-lalo na sa ilang bahagi ng Bataan. Asahan din po sa susunod na 2 oras, posible ding makaranas ng mga pag-ulan itong southern part ng Zambales, ilang bahagi ng Pampanga, Bulacan, ng Metro Manila, lalong-lalo na po dito sa may western section ng Metro Manila, ilang bahagi ng Rizal, Cavite, Batangas at dito sa may area ng Quezon. So mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslides na dulot ng mga thunderstorm. Ito po ay dala ng southwest monsoon or hanging habagat.
Maaari po magtagal itong mga pag-ulan na to in the next 2 hours po. So hanggang mga bandang alauna po yan ng madaling araw. Samantala, ito naman po yung ating inaasahan po sa lagay ng ating karagatan. So as of now, wala po tayong naka-issue na gale warning pa rin. Litos pa rin naman pong pumalawat yung mga sakyang pandagat, mga bangka sa mga baybayin nating bansa. Dito po sa may hilagang bahagi ng Luzon, posible pa rin yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Iba yung pag-iingat pa rin po, lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms na kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. At patuloy nyo pa rin pong sundan ng Pag-asa sa iba't ibang mga social media platforms, X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites sa pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph. So patuloy po natin minomonitor na next na bagyo na po tayo ngayon, ang bagyong Gardo. Ang next pong update natin, bukas na po ng alas 5 ng umaga. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at live mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.